Labor inspection. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. Technical and advisory visit. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon, everyone. Isang malusog at ligtas na hapon sa ating lahat. Dahil Wednesday na naman po, oras na muli para sa isang makabuluhang talakayan. Welcome to Webinar Wednesdays. Handog sa atin ng Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Diana E. Cardenas, and I will be your host for today's webinar. Last week po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-iwas sa hepatitis, maagang pagsusuri at pagpapalawak ng kamakailan sa lugar ng trabaho bilang bahagi po na pagtataguyod ng isang ligtas, malusog at inklusibong kapaligiran sa paggawa para sa employer at manggagawa. Ngunit bukod po sa pagpapanatili ng isang ligtas at malusog na lugar ng trabaho, mahalaga rin po na matiyak po natin ang alternative work arrangements ay naitutupad ng maayos alinsunod po sa mga umiiral na batas at patakaran sa paggawa po. Kaya naman, ngayong hapon, ating i-discuss kung paano maipatutupad ng effective ang alternative work arrangements alinsunod sa umiiral na mga batas at patakaran sa paggawa ng may balanseng paggalang sa mga karapatan at interes ng kapwa labor management at ng mga manggagawa sa pamagitan po ng ating webinar na may paksang Exploring Alternative Work Arrangements. Pero before po we officially begin the discussion, let us have a short prayer. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat para sa pagkakataong magtipon-tipon sa webinar na ito. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng teknolohiya na nagbibigay daan upang kami ay makapag-ugnayan, makapag-aral at lumago kahit na magkakalayo kami. Naway gabayan ninyo po ang bawat at nagbibigay inspirasyon. Tulungan ninyo kaming makinig ng bukas ang isipan at puso, handang matuto mula sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan sa kaisipan at kahusayan sa pagpapahayag upang maging makahulugan at may positibong epekto ang aming talakayan. Dalangin namin na ang session na ito ay magtaguyod ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagbabahagi ng kaalaman na kapaki-pakinabang para sa lahat. Naway madama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan
na nagtutulak sa isang espiritu na pagkakaisa at respeto. Nagtitiwala po kami sa inyong banal na karunungan upang kami ay gabayan sa anumang pagsubok o hamon na maaari naming harapin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng aming pagsasama-sama, naway bitbitin namin ang mga aral na aming natutunan ng may panibagong layunin at dedikasyon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Good afternoon once again to our Facebook Live viewers. Paki-heart o like react naman po ng ating live stream at huwag pong kalimutang i-follow ang ating official Facebook page at Dola BWC 1949 para mapanatiling ma-updated sa mga anunsyo, programa at learning session ng Bureau of Working Conditions. Pakashare din po itong webinar episode sa inyong kapamilya, kapatid, kapuso, kaibigan at syempre po sa mga kasamahan natin sa trabaho gamit ang hashtag Webinar Wednesdays. For questions or clarifications, feel free to use the comment section and rest assured that this will be addressed by our resource speaker during the question and answer portion. At this point po, we will now proceed to the discussion proper of our Webinar Wednesday Season 4, Episode 24 entitled Beyond the Office, Exploring Alternative Work Arrangement. To give us an in-depth understanding of today's topic, she is a Senior Labor and Employment Officer from the Policy and Program Development Division of the Bureau of Working Conditions. Please join me in welcoming our resource speaker, Miss Lovely Grace Sabalia. Miss Lovely, hello ma'am. Thank you, Miss Yana. Yes ma'am, So, the hello virtual po. floor is yours na po. Thank you. So, hello po sa inyong lahat and maulang hapon po. Kamusta po kayo? Maulan din po ba dyan sa lugar ninyo? And sana po okay po kayong lahat. So, thank you po. Unang-una po, salamat po sa pag-join for today's webinar. So, tulad nga po na nabanggit ni Miss Yana kanina, ang pag-uusapan po natin ngayon ay napapanahon dahil ang topic po natin for this afternoon ay about po flexible work arrangement. So, for flexible work arrangement, marami pong issuances or guidelines ang department regarding sa flexible work arrangement. And isa po doon sa dahilan kung bakit marami pong nilalabas na issuances ang departamento ay dahil ang flexible work arrangement po ay hindi siya normal work arrangement na ginagawa sa mga establishment. So, under Article 83 of the Labor Code, sinasabi po na ang normal working hours po ng isang empleyado ay 8 hours per day lamang. Pero kung mapapansin po ninyo na maaring hindi na po angkop yung 8 hours of work or hindi na rin masyadong na-address yung pangangailangan ng iba't ibang enterprises, kaya po nag-i-issue tayo ng iba't ibang issuances regarding flexible work arrangement. And recognizing po yung pagbabago, yung evolving world of work, marami pong concern na lumalabas, marami na rin pong pagbabago pagdating po sa mga work arrangement ng ating mga workers, kaya kinakailangan po na ang department ay magbigay po ng iba't ibang issuances para po magsilbing guidance sa ating mga workers and employers para po sa kanilang work arrangement. So, reflected po sa ating screen, meron po tayong na-issue na 6 ng relevant issuances pertaining po doon sa different flexible work arrangements. So, unang-una po dyan yung ating Department Advisory Number 02 Series of 2004 or yung implementation po ng Compressed Work Week Arrangement Advisory. Nariyan din po yung Department Advisory Number 2 Series of 2009. Yan naman po yung guidelines mismo para po sa mga mag-a-adapt ng mga flexible work arrangement. And next po yung Department Advisory Number 3 Series of 2010. Ito naman po yung guidelines natin para po doon sa mga workers engaged into night work. Lalong-lalo na po, example, yung mga nasa BPO industry. And then for number 4 and 5 po, yan po yung implementing rules po natin ng ating telecommuting law. And lastly po, yung ating Labor Advisory Number 9 Series of 2020,
Ito naman po yung labor advisory natin during flexible work arrangement noong panahon po ng COVID-19. With that po, let us start na po ng discussion on ano po ba ang flexible work arrangement. So ayon po doon sa ating department advisory, ang flexible work arrangement po ay nagre-refer sa mga alternative work arrangement kung saan ito po ay other than the traditional or yung standard working hours, work days or work week. So gaya po ng nasabi natin na ang traditional or the normal working hours po ay 8 oras lamang per day. So, kung susumahin po sa 6-day work week, meron pong total na 48 work week, 48-hour work week, or yung kadalasan po na 6-day work week. But the flexible work arrangement usually goes beyond yung mga normal. Hindi po normal sa kanila yung 8 oras ng pagtatrabaho sa isang araw. Ang normal po, possible kapag nagpe-flexible work arrangement po ay 10 or 12 hours of work per day. And with the recognition po ng evolving world of work, we recognize po na these arrangement are valid basta mag-conform sila doon sa requirements ng different issuances ng ating departamento. So, since ang mga flexible work arrangement po ay actually goes beyond the normal or what is provided under the law, for this flexible work arrangement to be valid, mahalaga po yung voluntary agreements between the employer and employees. So, since possible na magkaroon ng violation of the labor code kapag nag-implement ng flexible work arrangement, ang voluntary agreement po yung magiging waiver ng mga requirements ng labor code. Mahalaga po na magkaroon muna ng isang voluntary agreement o kasunduan sa pagitan po ng workers and ng employer. So, kaya po ang keyword po natin dito kapag mag-i-implement po ng flexible work arrangement ay dapat voluntary. So, lagi nyo pong tatandaan kapag flexible work arrangement, voluntary agreement po dapat na between the employer and the worker. So ano-ano po ba yung iba't ibang klase ng work arrangement? Isa lang po ba, limitado lang po ba or sa isa or may iba't ibang klase pa po na pwede tayong pagpilian kapag magi-implement po ng flexible work arrangement? So under the flexible work arrangement, meron pong 6 na klase. So una po yung compressed work week, reduction of work days, rotation of workers, flexi holidays, forced leave, and broken time schedule. So isa-isahin po nating i-discuss kung ano po ba, paano po ba i-implement tong iba't ibang klase ng flexible work arrangement. So first po is the compressed work week. Ito po yung for example ay 7 days ang pasok pero ginagawang 6 days lamang or 6 days ang work schedule talaga, ginagawang 5 days or pwede rin naman na 5 days, nagiging 4 days na lamang po yung work schedule. So yan po yung other than the normal work week or the number of work days ng isang establishment. Kino-compress po ng company into shorter number of days with longer working hours per day. So iyon po yung compressed work week. Same po ng weekly hours ang tinatrabaho pero yung number of work days po na ipinapasok ng ng mga worker ay binabawasan po or nababawasan dahil po mas tumatagal or humahaba po yung working hours po nila per day. So for the reduction of work days naman, ito naman po yung kasama sa ating Department Advisory number 2 series of 2009 kung saan minsan due to the difficulty or financial distress ng mga companies, pinipili nilang bawasan yung work days. For example po sa isang company, yung masyadong gumagamit po ng energy sa production, pinipili nila na instead po na 6-day work week, ginagawa na lang 5 days work week. There are instances na pinipili nila na paigsain na lang po yung working days sa company on the premise na kahit papano makakatipid po yung company doon sa energy. So, yun po. So, yun po yung sa reduction of work days. So, for the rotation of workers, for number 3,
ito po ay isa ding mode ng flexible work arrangement kung saan kadalasan din po ito ay due to economic difficulty. Kung saan po may mga workers na hindi sila normally nag-work ng normal work week. For example, sa isang company, kung 6 days yung work week sa isang company, 3 days papasok yung half ng employee, for the remaining 3 days, yung another 50 naman po ng workers yung papasok. Salitan po, rotation po ng workers. So for number 4, yung forced leave po, which is ito po yung medyo mabigat on the part ng mga worker. Kasi there are instances po na yung arrangement wherein the employees are forced to take on a forced leave for several number of days. So, dahil wala na pong choice yung company, instead na magpatuloy po sa production, sinasabi nila po doon sa workers na gamitin po yung remaining leave credits or mag-force leave para po hindi po umabot doon sa point na ite-terminate. So instead na i-terminate yung mga workers due to financial distress, ang ino-offer po ng company ay mag-force leave na lang po or gamitin po muna yung leave credits. So next po na type ng flexible work arrangement is yung number 5, flexi holiday, kung saan po yung specific holiday is tina-transfer po to a specific date for purposes po ng computing ng working hours or yung work arrangement ng employer and worker. Para po, ginagawa po to para sa convenience po ng mga employees. For example, ang holiday po ay natapat sa gitna, Wednesday or Thursday. Pero para po naisip ng company na para hindi hassle, para long weekend ang mangyari doon sa mga worker, inililipat nila yung holiday into Friday or Monday. Kasi nga po para mas long weekend, mas mahaba po yung maging pahinga or maging bakasyon ng mga workers. Although this is a flexi holiday, lagi po naming sinasabi na ang pag-transfer po ng holiday only for the convenience ng both parties. Pero hindi po ibig sabihin na since nagkaroon ng flexi holiday ay magkakaroon po ng diminution of benefits or yun po yung sinasabi nila, ay okay, nag-flexi holiday. So wala nang payment ng holiday pay. Hindi po ganoon hindi po porket nagkaroon ng flexi holiday ay magkakaroon po ng diminution of benefit. So last po sa isa sa mga flexible work arrangement is yung broken time schedule. So there are workplaces po na minsan hindi naman po talaga buong operation ng establishment ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung working hours nila or yung normal work schedule nila for that day. For example, ang normal work week ay 8 oras or 10 oras. So, in recognizing yung peculiarities ng each ng some workplaces, sinasabi po ng mga company na okay, since nasa food industry tayo, sa isang buffet, for example, ang open lang talaga ang isang buffet or restaurant ay between lunch services or yung dinner services. So for first 4 hours during lunch services, doon sila papasok. Then after ng lunch services, magbe-break sila. Tapos magre-render po sila ng 4 hours na break na hawak po nila yung oras nila. And then magre-resume po sila ng during dinner service. So sa ganitong arrangement po, considering yung nature of work, hindi sila required po na magstay doon sa premises or doon sa restaurant kapag naka-break po sila, kapag on break po sila. So the workers can use yung broken time para po sa sarili nila and hindi po ito makaka-affect doon sa hindi po to counted as kanilang working hours. So sinasabi po natin na ang ating Department Order number 2 Series of 2004 para po sa ating compressed work week, ang issuance po na ito ay mag-a-apply para sa ating establishments who decide to voluntarily enter into a compressed work week arrangement. So ano po ba yung purpose natin for kapag nagko-compress po ang isang company? So sinasabi po nung issuance na basta ang employer at ang employee ay mag-agree to adopt ng compressed work week,
mag-a-apply po ang assurances na ito. Pero may paalala po doon sa coverage natin. Sino-sino po ba yung mga industry na hindi pwede? Or lahat po ba ng industry ay pwede? Sinasabi po natin na lahat po ng establishment pwede mag-enter into compressed work week. Pero para po doon sa mga industry under ng construction, health services, occupation yung na nagre-require ng heavy manual labor or yung mga workplaces na exposed po sa airborne contaminants, chemicals, noise beyond doon sa threshold limit, dapat po 8 hours of work lang sila. So bakit po natin sila in-exclude? Kala ko po ba lahat po ng establishment, pero bakit biglang may exemption na industry? So dahil po yung industry na ito, yung 4 na industry na ito ay under po ng high risk. Kino-consider po natin na ang construction, health services ay under na high risk. So habang tumatagal po ang exposure ng mga worker doon sa workplaces nila, mas tumataas din po yung possible risk na magkaroon ng accident or magkaroon po ng death sa isang workplace. At the same time po, nariyan din po yung paalala na itong mga industry na ito, dahil po mataas ang risk involved, habang tumatagal po yung kanilang exposure, tumataas din po yung possibility na magkaroon po ng pagkakamali or negligence on the parts ng mga worker. So sinasabi po natin na sa mga industry na ito, kailangan po ng pag-iingat. Kaya hindi po sila pwede mag-enter into a compressed work week. So sa construction industry, yan po ang ating mga construction projects. Sinasabi po natin sa construction projects na dapat hindi po rin lumalagpas sa normal work week ang kanilang trabaho. Kung ang normal work week ay 6 days, dapat 6 days lang po talaga yung work week. So sa health services naman po, katulad po sa mga hospital, yung mga allied services, yung ating mga example, mga dialysis center, kasama po sila doon sa exempted na hindi pwedeng mag-adapt po ng compressed work week. So isa po sa dahilan kung bakit natin nire-regulate ang compressed work week is that ang pagko-compress po ng isang work week would actually go beyond sa normal working hours. And ang parang effect po nito ay ang mga workers ay nag-overtime, ang ating mga workers ay na-overwork, pero in recognizing that there is a valid agreement or voluntary agreement, dahil kapag nag-undergo po ng compressed work week, may mga benefit din naman po yung mga workers. So even if nagtrabaho si worker ng lagpas sa 8 oras, magiging 10 hours of work na po siya per day, wala pong corresponding overtime pay ito. Ito po yung isang exemption doon sa rule na kapag lumagpas ng 8 oras, wala kang overtime pay. Ang reason po nito ay una, because there was a valid waiver. Yung sinasabi po natin kanina na may waiver doon sa mga labor standards na nakaset sa labor code. So may waiver on the part ng employees na nag-agree sila to compress work week. Kaysa nga naman na mag-extend ka ng working day, meron kang isang libreng araw. So kung ang regular work week mo ay 6 day per week, since nag-adapt kayo ng compressed work week, magiging 5 days per week na lang. So yung ika-6 day mo ay libre na po talaga, as in makakapagpahinga na po yung ating mga worker. So kino-consider po ng issuances na ito na yung valid waiver kasi tinanggap po ng worker, and there are actually benefit po na sa pagkakaroon po ng compressed work week. So sa compressed work week, ganun po, nakadepende po sa isi-set ng company kung gagawin po bang, kung paano po nila i-compress. Basta po hindi po lalagpas sa 12 hours per day. So under the Department Advisory number 2 series of 2004, na-mention po dito na ang compressed work week, working beyond 8 hours is hindi nga po compensable ng overtime pay, considering po na may valid waiver.
But working beyond nung sinet na working hours per day ay dapat po i-compensate po na natin ng overtime pay. For example, ang sinet po ng company, ang napag-agrihan po ng employer and employee ay for the 40 hours per week. So naging 4-day work week na lang po, naging 10 hours per day po sila. Once po na lumagpas po sila, during the implementation po nung compressed work week na 4 days a week na lang po yung pasok. Once po na lumagpas sila ng 10 hours per day, and lumagpas po doon sa normal working hours na 40 hours per week, dapat po i-compensate na ng employer ng overtime yung mga worker kasi lumagpas na po siya doon sa normal working hours per week. Basta po lumagpas doon sa nakaset na normal working hours per week, dapat na pong i-compensate ng overtime pay. So, iyon po yung cap natin. Kapag lumagpas sa per day na compressed work week and yung per week na working hours, kailangan na pong magbayad ng overtime pay. So kasama din po dyan yung provision ng meal period. Kailangan pa rin po i-provide yung not less than 60 minutes ng mga workers para sa meal period. And then of course, yung observance po ng rest day, holiday pay, ng kung ano pa po yung mga special days na meron po tayo. And yung pag-compute po ng leave credits should still be normal po. Kapag kinompute po natin yung leave credits, kung dati po ay 1 sick leave is equivalent to 1 day. Ngayon po, since naka-compress work week, kapag nag-leave po ang isang employee, dapat po naka-prorate na po iyon. So, lagi po nating sinasabi na kapag mag-i-implement po ng flexible work arrangement, compressed work week, dapat po walang diminution of benefit. So, kung ano po yung wage-related na tinatanggap po before ng mga worker bago mag-implement ng compressed work week or ng other alternative work arrangement, dapat po matanggap pa rin po ito ng ating mga worker. Lagi po natin tatandaan na apat po wala pong diminution of benefits. So ito naman pong Department Order number 02 series of 2009 and 04 series of 2010. Ito naman pong mga flexible work arrangement na ito ay in general, and yung series of number 4 series of 2010 ay para po doon sa mga women na nagtatrabaho po sa BPO industry. These issuances po were issued considering po yung recognition po natin na meron pong mga industry na nakaka-encounter ng financial difficulties. Ang sabi po natin sa order na ito na para po matulungan po natin yung mga establishment na maka-adapt itong mga flexible work arrangement po natin ang in-issue para po ito po yung isa sa nakita para po makonsider po natin kung paano po matutulungan ng department yung company po nila. Company po. So dito po nakalagay na sa purpose and concept po nito department advisories, mahalaga po na although there are financial difficulties doon sa establishment, kailangan pa rin po natin i-take into consideration yung agreement between the employer and employees. And dito po mahalaga po yung patuloy na consultation kung paano po ba matutulungan na maisalba po yung financial performance na isang company. Kaya po ang sinabi po natin, dito po papasok yung remedy. Ang remedy po para matulungan po sila sa kanilang financial distress is mag-adapt po ng flexible work arrangement. So nandyan po, ano po ba yung mga type of flexible work arrangement? Tulad po na nabanggit natin kanina, nandyan po yung compressed work week, flexi time schedule, or flexi holidays. Ang requirement lamang po unang-una is yung mutual agreement. Mahalaga po talaga, paulit-ulit po ko pong sasabihin na lagi po tayong babalik doon sa mutual agreement. Mahalaga po yung mutual agreement. Wala pong diminution of benefit. And yung requirement po for the flexible work arrangement is that lahat ng benefits na natatanggap ng employees, mapa-labor code base man yan or mapa-company policy base yan, ay dapat po matanggap pa rin ng mga worker. So if yung company mag-decide na mag-adapt ng flexible work arrangement,
dapat walang mabawas doon sa mga benefits na natatanggap ng ating mga worker. And should the parties, yung employer and yung worker, decide to adopt specific flexible work arrangement, meron po tayong dapat na reportorial requirements. Meron po sila, ang mga employer ay dapat po mag-submit po ng report sa department. Before po, kung maaalala po ninyo, para po sa mga employer, before po yung submission po natin ng report ay manual pa. So, magpe-print ng hard copy, isa-submit sa region or dito po sa central office. Pero ngayon po, since tinatry po natin na i-digital na po lahat, yung reporting po for the adoption ng flexible work arrangement or alternative work arrangement ay pwede na pong online. So, pupunta lang po si employer sa reports.dole.gov.ph, tapos magla-login lang po siya doon, sasagutan niya po yung portion ng flexible work arrangement, then submit po. Yun po. Ganun na lang po yung reportorial. No need na po na i-print yung hard copy, no need na po magpunta sa DOLE offices para po ma-submit yung report. Mas pinadali na po siya. So, ano po ba yung difference ng flexible work arrangement sa compressed work week? So, sa left side po, yung flexible work arrangement po ay ina-adopt dahil po sa economic difficulty or financial difficulty. Ito po reminder, dahil ito pong economic difficulty ay yung katulad po ng pagre-reduce ng workdays, pagbabawas ng working hours, pag-rotate ng workers, dapat po temporary lamang in nature. Bakit po temporary lamang? Kasi po, since economic difficulty nga po siya, hindi po siya naka-fix na for 1 year, for 2 years. So, lagi pong sinasabi ng department, since due to economic difficulty, kaya nag-adopt ng flexible work arrangement ng isang company, dapat yung reporting kay DOLE ay every 6 months. So, kung ang company ay nag-adopt ng flexible work arrangement due to financial distress or economic difficulty, need pong mag-report ni employer kay DOLE every 6 months. So, yung economic difficulty po na yan na ay pwedeng mag-i-exist ngayon or pwedeng after 6 months ay matatapos na. Kaya po sinasabi natin na every 6 months magre-report kasi possible po na after 6 months na nagpasa si company ng first report, yung ika-7th month po na iyon ay naka-recover na po yung company. So, tapos na. So, possible po na bumalik na po sila sa normal work arrangement po nila. So, yung difference po ng compressed work week at saka FWA, in general, si FWA po ay ina-address po niya yung dalawang bagay. Una po, tinutulungan ang mga establishment na harapin or paano makaka-recover due to financial distress. And yung iba naman po, nag-a-adapt po ng flexible work arrangement dahil gusto po nilang voluntary lang po yung nangyayari. And at the same time po, kaya po nag-implement ng flexible work arrangement or ng compressed work week is nakakatipid po kasi yung mga establishment during dito. Since nga po, nabawasan ng isang araw, so kung isipin natin, yung electricity na ginugugol nila doon sa isang araw na nabawas, malaking bagay na po, malaking tulong na po doon sa company. Pero of course, yung sa implementation po ng flexible work arrangement, dito po pinopromote po natin yung work-life balance po ng mga empleyado. So, ang mahalaga po, ano man po ang mapili na work arrangement ng employer and ng employee, ang flexible work arrangement or compressed work week man po yan, dapat po walang diminution of benefit. And dapat po may mutual agreement po ang both parties. So, proceed po tayo dito sa Department Order number 237 series of 2022. Ito pong Department Order na ito ay special issuance po para po doon sa mga workers po natin
under po ng telecommuting arrangement. So, or yung may mga workers po natin or company po natin na meron pong telecommuting program. Ang ating pong telecommuting ay nagpa-partake po siya na ina-allow po natin yung mga employee na mag-work po sa different or sa alternative workplace. Hindi lang po siya fixed na nasa bahay or nasa workplace po ng isang company. Hindi po ganon. So, ibig sabihin po, yung telecommuting ay outside po ng principal place of business ng isang employer. So, pwede po magtrabaho si worker kahit saan niya po gusto, basta involved ang telecommunication or computer technology. So, bakit po ba nagti-take advantage yung mga companies sa technology? So, based po kasi sa study ng Cisco, Flexible Work Practices, ang adoption po ng telecommuting and similar work arrangement ay nakakatulong po sa kanila para po makasave ng time and ng pera. And from the perspective po ng employees, lumiliit din po yung gastos nila kasi hindi na kailangan magbiyahe, hindi na kailangan mag-lunch out during office hours, ganyan po. So, dahil po sa telecommuting, nakakatipid po yung mga workers and the employer. Less travel, less gasolina, para po sa employer, less business cost naman. Nababawasan, based din po dun sa study ng Cisco, nabawasan po yung greenhouse gas emission kasi hindi na po masyadong gumagamit ng office facilities, katulad po ng mga air condition, nabawasan din po yung mga carbon footprint. So yun po yung base po sa study ng Cisco kung bakit bakit po nag-a-adapt ng telecommuting yung isang company. And marami din po, based din po sa ibang study, marami pong nagsasabi na mas nagiging productive po ang ibang mga worker kapag nasa bahay lang. Kasi controlled po yung time, controlled yung pace, pero may mga contrast din pong study na nakadepende daw po ito sa economic at sa work situation ng mga employees. So, dito po sa DO237, sino po ba ang mga covered? Pwede po bang mag-avail lahat ng worker ng telecommuting? Sinasabi po natin dito, lahat ng employers and employees sa private sector na mag-i-implement ng telecommuting program ay covered. Basta po malinaw, telecommuting program. Sinasabi po natin na basta nagpatupad ng telecommuting ang isang company at meron telecommuting program, covered na yung worker na iyon under ng DO237. Pero paano po ba natin masasabi na telecommuting ang isang work arrangement? So sinasabi po dito sa DO na masasabi nating telecommuting ang isang work arrangement kapag si employee ay gumagamit ng telecommunication or ng computer technologies. Kung si employee ay hindi gumagamit ng telecommuting or ay ng telecommunication or ng computer technologies, hindi po yun considered as telecommuting arrangement. So, tungkol naman po doon sa alternative workplace, kung babasahin niyo po yung DO237, ang ibig sabihin naman po nito ay location na hindi regular workplace. So, ano po yung example nito? So, kasama po dito yung mga residence ng worker or yung mga co-working spaces. So, possible nga po na sa bahay lang nagtatrabaho or pwedeng sa mga cafe nagtatrabaho kasi nga po anywhere, kasi alternative workplace, basta maliban po doon sa regular na workplace po ng isang worker. So, iyon po yung tinutukoy nating alternative workplaces. So, yung regular workplace po, in contrast dun sa alternative workplace, ito po yung principal place nga po ng business or ng company kung saan usually po nagre-report si employees. So, other than that, kapag hindi yun yung usually na office, pinapasukan ng isang worker, pwede po siyang makonsider as alternative workplace. So, sana po malinaw kung ano po yung regular workplace and yung alternative workplace po as defined po dito sa telecommuting. So, for telecommunication, ito po yung voice and non-voice po na nagre-relay and receive ng information. As well, this po yung computer technology. Ito po yung mga gumagamit po ng mga electronic media and services kapag nagpe-perform po sila ng trabaho. So, next po,
in-emphasize din po ng department order ang application po ng labor standards. Iniisip po ng iba kapag ba naka-telecommute, nababawasan ba? Hindi ba dapat susunod sa labor standard? Hindi po. Ang ibig sabihin po nito, kahit nagbago po yung lugar kung saan ginagawa yung trabaho, kahit alternative workplace ka, ah, dahil gumagamit po tayo ng mga technology, hindi po dapat mawawala yung benefit. So, mag-a-apply pa rin po dito yung non-diminution of benefits. So, may nare-receive po kaming interesting query before regarding po sa transportation allowance. So, sinasabi po na kung ang telecommuting na worker ay hindi na nagko-commute, is it diminution? So, generally po, ang sagot po namin ay no. Kasi wala po substantial change doon sa work arrangement. Pero dapat po i-evaluate po siya case by case based po sa company policy, past practice, and conditions po doon sa pag-avail po ng transportation allowance. Meron din pong discussion regarding doon sa working hours ng mga employee pag naka-telecommute. Paano po yung treatment kapag overtime? Dahil minsan daw po hindi natatapos yung mga trabaho kaya po nag-overtime. So, kailangan din pong pag-usapan ng employer and employee yung treatment po for the overtime kapag naka-telecommute. And then, dapat po mahalaga po doon, paano po ba makakapag-avail ng overtime si employee? Basta ba lumagpas siya sa 8 oras ng pagtatrabaho niya, ay makakapag-avail na ba siya ng overtime? Dapat po malinaw doon sa telecommuting agreement na gagawin po ng both parties. And another principle po is yung treatment po sa employee. Since wala na po silang regular workplace, paano po yung treatment sa kanila? Baka po since meron silang alternative workplace ay tinitreat na po sila as field personnel. So hindi po. Kasi kapag tinreat po natin as field personnel yung mga workers under telecommuting, dinedeprive po natin sila ng mga labor standard benefits. So sinasabi po ng DO natin na dapat kung wala yung elements, wala yung definition ng field personnel, sila po ay hindi natin dapat i-consider as field personnel. So yung burden po ng proving kung field personnel po ba yung isang worker na iyon ay na kay employer po. Siya po makakapag-decide kung yung employee po niya under telecommuting ay isang masasabi po nating field personnel. So sa department advisory din po na ito ng telecommuting, ina-accommodate po din po natin yung hybrid arrangement. So possible na 1 week on-site, possible 1 week po na nasa bahay lang or alternative work arrangement, alternative workplace. Depende po doon sa pangangailangan ng establishment or depende po doon sa magiging agreement po ng both parties. So, ito po, ano po ba pinagkakaiba ng telecommuting sa work from home? So, paulit-ulit po, ang telecommuting, dapat po gumagamit ka ng telecommunication or computer technologies para po masabing telecommuting. Hindi po porket naka-work from home ka ay considered na na-telecommute, na naka-under telecommuting ka. Hindi po ganon. Kung ikaw po ay nag-work from home, pero wala kang ginagamit na, hindi ka gumagamit ng telecommunication or ng computer technologies, hindi po siya considered as telecommuting. Possible po yun, different work arrangement po ang tatawagin natin doon. Pero basta po gumagamit ng computer technologies or telecommunication, consider po siya as telecommuting. So, from the telecommuting, ano naman po yung difference niya sa FWA? So, sa telecommuting arrangement po, the employee or the employer is actually free po kung paano po nila ide-determine yung work location ng each worker. Sa flexible work arrangement po kasi is more on flexibility po doon sa schedule. So, pwede po yung katulad po ng example natin sa FWA kanina, yung naka-compress work week, pwede po yung flexi holiday, pwede pong reduction of workdays. Yun po yung distinguish po nila. Yun po yung pagkakaiba nila. Hindi po necessarily na ang trabaho mo ay dapat meron kang computer technology. So, dito po ulit sa provision po ng department order, sinasabi po na pwedeng
mag-propose si employee ng adoption ng telecommuting program or pwede ring ino-offer naman po siya ng employer. So pwede pong sabihin ng worker na, "Sir, dahil po nasa research po yung ginagawa kong type of work, baka po pwedeng mag-adapt po tayo ng telecommuting or baka pwede po tayong magkaroon po tayo ng telecommuting program." So pwede po yung i-propose po ng employee. So, pero ayun po, yung iba nga din po, yung iba po, ino-offer po talaga siya mismo ng employer na ito yung proposal, ito yung adoption, at naka-under tayo sa telecommuting program. So, dito po, kapag nag-adapt po na tayo ng telecommuting arrangement, ito po ay nakabase din doon sa voluntary agreement. Kung sakaling bigla na lang naisipan ni employer na mag-adapt ng telecommuting, ito po ay voluntary. Hindi po pwedeng i-impose dahil lang nasa policy ng company. Kaya po dito sa department order, ilang beses nyo po makikita kung babasahin nyo po yung mismo issuances na paulit-ulit po talaga sinasabi yung na ang telecommuting program ay voluntary. Dapat po may mutual agreement between the employer and the employee. Kailangan po both parties ay mag-usap bago po i-implement yung telecommuting program. Kung walang agreement, ibig sabihin po, hindi po siya pwedeng i-implement agad-agad ang telecommuting. Kasi mahirap po yun na magkakaroon pa po ng violation doon kapag hindi pa pala nag-agree, wala pa palang agreement between employees and employer ay in-implement na agad ni employer. Pero may tanong po, paano kung nagreklamo ang employees kasi gumawa si company ng policy pero hindi kinonsulta ang mga workers? Need po natin i-enlighten ang employer tungkol doon sa provision po ng DO 237 na ito po ay voluntary. Kailangan pong pag-usapan ng employer and ng worker na mag-a-adapt po ng telecommuting program. Tatanungin po ng employer, o dito ba sa magiging agreement natin under ng telecommuting or yung program natin ay ano ba yung hindi pa nagugustuhan ng worker para mapasabing okay, mag-a-agree na sila doon sa pag-i-implement or pag-a-adapt ng telecommuting, or pwede naman na ano pa ba yung flexibility na kayang ibigay ng employer para doon sa mga gusto pang benefit na idagdag po ng ating mga worker. So in the end po, kapag mag-i-implement po ng telecommuting arrangement, dapat po may telecommuting program. So ano po yung content dapat ng telecommuting program? Ano po ba yung dapat na naka-indicate doon sa mismong agreement? So sinasabi po natin na paano ba madedetermine ng mga worker kung ano ba yung working hours nila? Saan sila pwedeng magtrabaho? Paano ba sila imo-monitor ng kanilang mga employer? So kaya po dapat po mahalaga po na may written agreement po kapag mag-i-implement po ng telecommuting program. So una po na dapat content ng agreement is yung eligibility. Sino ba yung pwedeng mag-telecommute? Ito ba ay applicable sa lahat ng employees or rank and file lang ang pwede? Or pwede rin i-consider ng employer sa pagpili nung mga eligible worker ay kung solo parent ba, PWD ba, or pregnant women ba ang isa nilang worker. And mahalaga rin po na kaya pong i-deliver kapag mag-i-implement ng telecommuting, mahalaga po na yung worker, yung eligible worker na iyon ay kayang i-deliver yung work kapag naka-telecommute arrangement na po ang isang worker. So next po, yung alternative workplace. Dapat po malinaw sa agreement kung saan ba pwedeng magtrabaho. Kung may restricted area ba na hindi sila pwede doon magtrabaho. Mahalaga po na ma-determine yung alternative workplaces, especially po doon sa mga company na nag-handle ng private sensitive information. Usually po kasi kapag ganyan na sensitive po yung mga information or yung trabaho, ay dapat po nasa bahay lang. Bahay lang po dapat yung alternative workplaces. Hindi ka po pwedeng mag-work sa public area kasi nga po
sensitive po yung tinatrabaho nyo. So, dapat po malinaw po sa agreement na hanggang saan yung limitasyon ng isang worker kung saan lang siya pwedeng mag-alternative workplace. So, next po is yung telecommunication and computer technology. Ganon din po dito. Dapat po malinaw po sa agreement kung ano po yung kayang i-provide ng employer kapag nag-telecommute po ang mga worker. Kung sino po ba ang magpo-provide, ano po ba yung ipo-provide ng employer. So, malinaw po sinasabi dito sa DO na dapat po yung computer technology na gagamitin ng isang worker na mag-a-adopt ng telecommuting program ay dapat po ito ay ipo-provide ni employer. And ito pong pagpo-provide niya ng computer technologies or ng tools, equipment, ay dapat po hindi po niya i-cost or hindi niya po ibibill kay worker. Si employer lamang po yung mag-shoulder. So, malinaw po kasi na sinabi dito sa DO na yung cost ng equipment or yung iba pang expenses ay kino-consider po na ordinary business cost. So, since business cost po siya, ay dapat po ay si employer po yung mag-shoulder po nitong mga equipment po na ito. Next po is isa din po sa mga importante yung protection measures po, data protection, confidentiality and security po. So, kung sakali po na yung telecommuting program will cover work na merong sensitive in nature, dapat po may malinaw na protection measures and provisions po doon sa ating agreement. Sa pang-fifth po na dapat content ng agreement is yung performance evaluation. Dapat po kahit po naka-remote lang po sila or naka-telecommuting agreement, naka-telecommute, yung telecommuting agreement ay dapat po makakapag-provide na yung performance, paano ba natin i-evaluate yung performance ng isang worker natin under telecommunication? Paano ba yung sukatan? Ano yung magiging criteria natin? Ito ba ay magiging dapat output based? Kailangan ba may pinapasa palaging report si worker para po dito sa performance evaluation? And last po yung dispute resolution. Kung sakali po na may labor dispute si employer and si employee, for example po yung worker hindi na siya masaya sa telecommuting agreement or arrangement nila, kanino po ba niya dapat i-raise? Dapat po bang magdole na po siya agad? Ang lagi po naming ina-advise na i-raise po muna siya sa establishment level, sa management level po muna. Dapat po meron pong tatakbuhan si worker doon sa management kapag may labor dispute. And then kung hindi na po talaga na-resolve doon sa HR or sa management level, tsaka po pwedeng mag-report dito sa DOLE. So, for the fair treatment, kahit po ang isang worker ay nasa telecommuting agreement or arrangement, dapat po dapat po nagpo-provide sa employer ng fair treatment. Nasaan man po yung trabaho, yung compensation, especially yung wages or other wage-related benefit, ay dapat po buong-buo pa rin pong makukuha ng ating mga worker kahit na hindi po siya nagtatrabaho mismo sa opisina or sa on-site. And lagi po namin nire-remind na yung rest day, regular holidays, special non-working holidays, dapat nandyan pa rin po yung mga benefits na yan kahit po remote lang po nagtatrabaho yung mga worker. Hindi po porket remote na siya nagtatrabaho ay tatanggalan na natin ng karapatan na ma-enjoy yung kanyang rest day. Hindi po ganon. Dapat po maging fair po tayo sa lahat. As well po yung payment ng mga premium kung sakaling pumasok po si worker during ng rest day nila, regular holiday, hindi po porket nasa bahay lang sila, doon sila nagtatrabaho ay hindi na natin babayaran. As long as may work rendered during special days, dapat po i-compensate po sila natin ng tama. So, ito pong department order ay in-issue para po ma-remind ang ating mga employer na yung mga standards or workload should actually be fair doon po sa mga employees natin na nagtatrabaho on-site nagtatrabaho sa
ng remote. So, dapat po yung both workers na on-site nagtatrabaho or remote lang, dapat po magkaroon pa rin po sila ng training and career development. Hindi po porket hindi sila on-site nagtatrabaho, yung mga naka-on-site lang po yung bibigyan natin ng training. Hindi po ganoon. Dapat po wala tayong discrimination doon sa mga type ng worker po natin. And lastly po, yung collective rights ng ating mga worker. Yung ating pong mga worker, kahit po sila ay nasa alternative workplaces, are entitled po doon sa right nila to collectively bargain po doon sa mga, lalo na po kung sila po ay duly member o due member ng mga bargaining units. So, sinasabi po natin na for the telecommuting arrangement, yung mga facilities, equipments, supplies, dapat po yan ay pinoprovide ng employer. Kung kayo po ay gumagamit ng computer, yung mga gamit na iyan ay dapat po i-provide ng employer. And ulit-ulit po, should be at no cost sa ating mga workers. Paano naman po yung mga ordinary and necessary cost? Dapat po yung agreement i-indicate po doon sa agreement kung paano po ba siya i-provide. For example po, yung computer technology, kailangan ng internet, kailangan din ng electricity, kailangan din po bang magbigay ng internet allowance or electricity allowance ng company? Kasi tumataas din po yung gastos. So, yung ganito pong mga concerns, dapat po malinaw na nakasaad doon sa magiging agreement. Sino ba yung magpo-provide ng, kailangan bang mag-provide? Magpo-provide din pa ng internet allowance ang isang company? Magpo-provide din ba ng electricity allowance ang isang company? So, para po dito sa mga ordinary and necessary costs, kadalasan po dapat kasi talaga nasa agreement na yan. Lalo na po ngayon sa ating mga workers na nasa BPO industry, kasi sila po yung madalas na nasa telecommuting arrangement So, dapat po malinaw po sa agreement nila kung yung internet ba nila, electricity nila ay sagot po ng employer. And of course po, yan po, napag-usapan na po natin yung sa grievances. If at the establishment level ay hindi po na-resolve, so magpo-proceed po tayo doon sa 5 and 6. So any unresolved grievances ay pwede pong lumapit ang worker or employer dito po sa nearest na DOLE offices, regional, provincial, field, or satellite. Pwede po kayong lumapit sa amin and mag-avail po ng single entry approach program ng department. Para po, doon po magkakaroon po kayo ng conciliation mediation para po i-resolve po yung mga grievances po natin. So, iba-iba man po yung form ng ating agreement, iba-iba man po yung type ng arrangement na ating i-adopt, mapa-compress man po yan, flexible. Ang mahalaga po ay itong mga alternative work arrangement na ito ay ma-file po sa department. So, sinasabi ko po kanina na ang pag-file po nito ay mas pinadali na po. So, instead po na magpupunta po kayo sa DOLE offices, ito po ay i-file nyo lamang online. So, reflected po sa screen kung saan nyo siya i-file. Ito pong filing ng report ay para lamang po sa mga employer. Hindi po ang worker ang magfa-file. Employer po ang magfa-file nito. So, sa employer, pupunta lang po siya sa reports.dole.gov.ph, yung online compliance portal ng department, and doon po hahanapin po niya yung flexible work arrangement or alternative work arrangement report. Then doon po, sasabihin po natin na, sasagutan po yun ni employer. Then isasubmit lang po kung sino yung mga workers na affected or covered no work arrangement na iyon. And then for the employer side po, ang pagfa-file po kasi ng report ay nire-recognize po ng ating Supreme Court as an indicator po ng good faith sa part po ng ating mga employer. So kung si employer ay hindi nagpasa ng report sa DOLE, ibig sabihin po hindi in good faith po yung pag-a-adapt ng telecommuting. Pero kung si employer po ay nagpasa naman, so ibig sabihin po, kino-consider ng Supreme Court na in good faith po yung pag-i-implement ng telecommuting program ng isang employer. So, tatandaan nyo po regardless kung ano po yung type of arrangement, work arrangement ang i-adopt natin, kailangan po siyang
i-report po dito. So para po sa ating summary, ano man po yung mapiling work arrangement ng employer and ng employee, lagi po tayong babalik doon sa dapat po meron tayong consultation na naganap. Kung mag-i-implement agad si employer ng isang work arrangement, dapat po na-consult niya yung mga employees bago po yung i-implement. And dapat po yung agreement, kung ano man po yan, kahit anong compressed work week, reduction of work days, dapat po voluntary agreement po ang meron. Dapat po voluntary, mutually agreed si employer and si employees. And next po yung mahalaga, wala pong diminution of benefit. Kung ano po yung wage-related benefit, ano po yung GLS or General Labor Standard Benefit na natatanggap before ng employees, hindi po porket nag-adapt po ng isang work arrangement, ng alternative work arrangement ay dapat matatanggal na ito. Dapat po hindi po mako-compromise po yung ating mga benefit po na natatanggap ng ating mga worker. So, yun po. Next po yung sa grievance. Na-explain na po yan natin yan. Kung kaya pong ma-resolve at the management level, i-resolve po. Dapat po may si worker natin ay merong malalapitan sa management level, si HR dapat po malapitan para po ma-address po yung kanyang dispute. Pero pag hindi po, pwede pong lumapit si affected worker kay DOLE po para po ma-address and apply po doon sa single entry approach po program ng department. And then lagi po natin nire-remind yung sa reporting nga po na kahit anong work arrangement po yan, dapat po mag-report po si employer sa department noong work arrangement every 6 months. Pero kung sa ika-third month pa lang po, may pagbabago po doon sa report ay sa arrangement, ay dapat po submit po agad si employer ng panibagong report. So, any changes kapag hindi pa umaabot dun sa 6 months, dapat po mag-submit si employer ng report. So, iyon lamang po. Sana po naging malinaw po ang ating discussion for this afternoon and I hope po nasagot ko na po agad yung mga nasa tanong nyo po in case po na may mga tanong po kayo dyan. Salamat po and good afternoon. Thank you, Miss Lovely, for that very informative and insightful discussion on exploring alternative work arrangement po. Tunay pong maganda ang pagpapatupad kapag maayos po ang alternative work arrangement po. Dahil dito po nakasalalay sa bukas po na komunikasyon at pagtutulungan at pagtitiwala po sa pagitan ng ating manggagawa at ang employer po. Sa punto pong ito, bukod po sa marami na po tayong nakitang katanungan po, bigyan daan naman po natin ang mga katanungan po sa ating live viewers po. Sige po, i-flash na po natin. Dumako na po tayo sa question and answer, ma'am. Ayan, ma'am. For the first question, Miss Lovely, how is overtime pay computed under a compressed work week? Is it based on the agreed daily work hours under the CWW or only after completing the normal work week po? So, as explained ko po kanina, yung overtime pay po ay ibibigay lamang po ito sa employee kung lumagpas po siya doon sa agreed na working hours per day or per week. So, for example, nag-implement sila ang normal work week nila ay 40 hours per week and then 8 hours per day. So, since nag-implement sila ng compressed work week, naging 10 hours per day na lang yon. Ang rules kasi natin po, di ba, sa overtime pay ay dapat po beyond 8 hours. Dapat ba i-compensate na yung beyond, yung from 8 to 10 hours? Hindi po. Kasi yun nga po yung winave natin doon sa agreement na yung since nag-compress po tayo, hindi po natin agad babayaran yung 2 hours. Pero paano po babayaran? Kung ang nag-exceed doon sa agreed na working hours per day, for example, 10 hours, naging 11 hours or 12 hours na siya per day, yun po yung babayaran natin. And then kung nag-exceed din po siya doon sa weekly hours natin per week. So kung nag-exceed siya ng 40 hours, ang total work rendered na niya for a week is 42 or 44 hours,
yung 4 hours po na iyon ay dapat i-compensate po natin ng overtime pay. Okay po. For the second question po, ma'am, if an employee files a leave while on a CWW, how should the leave credit be deducted? So, ayan nga, ma'am, ang daming mga katanungan regarding dyan, ma'am, sa mga leave pagdating po sa CWW. So, yun po, kung as mentioned kanina, kung ang dating leave natin for 8 hours ay considered na 1 leave credit na equivalent sa 8 hours, ipoprorate lang po natin ito. So, kung naka 10 hours na po ang isang worker sa isang araw doon sa bago nilang work arrangement, and then, so ang equivalent na leave credits po nitong 10 oras ay 1.25. So for every 10 hours of work, dapat 1.25 leave credits yung madededuct po doon sa isang worker. Prorated pa rin po. Ayun po. For the third question, ma'am, one time lang po ba magsasubmit ng report sa DOLE for compressed work week? Ito po ata is, ma'am, isa point of view po ng employer natin, di ba, ma'am, sa regarding dun sa OCP nila, ma'am. Ayun po. Okay, so sinabi ko po kanina na ang pagre-report po sa DOLE, for the first po, if first time po mag-i-implement ng isang alternative work arrangement, dapat po makapag-submit po si employer within 30 days upon doon sa implementation kay DOLE. Pero kung sakaling after 3 months, doon sa arrangement po or telecommuting or work arrangement na bagong alternative work arrangement ng isang employer and employee, dapat po mag-resubmit po sila ng report. Kasi yung report submitted nila sa atin before ay hindi na po angkop doon sa bagong arrangement nilang ginagawa. So every 6 months dapat po mag-submit ng report for the compressed work week, pero kung may changes po bago mag 6 months or in every changes po doon sa alternative work arrangement, dapat po mag-submit si company po ng report sa atin. Ito po, a reminder po si employer lang po yung magsasubmit ng report na ito, hindi po si employee. Ayun po. For the next question, ma'am, kailan naging epektibo at maaaring ipatupad ng isang kumpanya ang flexible work arrangement, ma'am? So, hindi siya dapat i-implement ang isang flexible work arrangement kapag walang agreement ng both parties. Kung si employee ay hindi nag-agree na next month siya i-implement, hindi po dapat i-implement po ito. Kasi po yung flexible work arrangement ay voluntary po ito, voluntary agreement. So kung ano po yung mapag-agrihan ng both parties, ng employees and ng employer, yun po yung dapat masunod. Kung ang gusto ng employees ay after 2 months, so dapat po after 2 months i-implement kasi ito po yung agreement eh. Kung ano man po yung mapagkakasunduan. Pero kung napagkasunduan nila na next week na po agad i-implement yung isang alternative work arrangement, basta po agreed both parties, okay lang po. Okay po. Thank you, ma'am. Maganda po, nalinaw din to dahil yung parang pa naging epektibo, ma'am, yung FWA, it depends dun sa agreement, ma'am, with the both parties, ma'am. Kasi, ma'am, ang daming mga tanong nito sa ating mga comment section, ma'am. So, maganda rin pong nalinaw po ito. So, next question po. In relation to local city holidays in the telecommuting work from home setup, do we honor holidays based on the registered company address or based on the location where presently the employee is performing work po? Ito pong holidays ay mag-a-apply based po doon sa company address. For example po, ang company address ay dito sa Manila. Pero si worker ay taga Bulacan. Since naka-alternative work arrangement siya, hindi po yung Bulacan holidays ang susundin niya. Ang susundin po niya yung Manila holidays pa rin po kasi doon po located si company. Ayan po, ma'am. For the next question po, are employees who are on work from home arrangement still entitled to a lactation break? Yes po, doon po papasok pa rin po yung no diminution of benefits. So kung before po
meron pong kahit on-site work po, may lactation break. Dapat po kahit po naka-work from home lang si employee ay may lactation break pa rin po. Sorry. For the next question, ma'am, how much of equipment utility connectivity costs must be shouldered by employers? Wala pong exact price or exact amount kung ano po yung cost na kailangan i-shoulder ng employer. Ang basis po natin dito ay kung ano po yung mapag-aagrihan nila. Kung ang mapag-aagrihan nila ay kung hindi kayang i-shoulder ng employer ang internet allowance or yung electricity allowance, and then nag-agree naman dito si worker, so kung ang kaya lang po ni employer na i-shoulder is yung equipment, so iyon lang po yung mangyayari. So basta ang magiging ano po dito, nakabase po tayo, babalik po tayo doon sa agreement. Ano po ba yung agreement? Kung base po sa agreement, ang i-shoulder lang po ng employer is the equipment, yun lang po talaga yung i-shoulder ni employer. Okay po. For the next question, ma'am, medyo madami lang po ang dumating na question sa atin. Pero as much as possible na madami pong question, ibig sabihin po, naging ano po, efektibo po ang inyong discussion, ma'am, ngayon. Kasi sobrang active po ng mga ano natin, comment section po natin ngayon. So for the next question po, is there a FWA report template that needs to be used? Wala pong template, report template po. Ang meron lang po tayo, isasubmit lang po ni employer yun doon sa online compliance portal. So magla-login lang po doon si employer, sasagutan po yung mga hinihinging details, then submit po through online. So wala pong template po. Okay po. For the next question po, what qualifies as sufficient and or acceptable proof of the telecommuting agreement? Will documented policies indicating flexible work arrangements be sufficient? Yes po, yung telecommuting arrangement po ay hindi lang siya dapat makita sa mismong telecommuting program. Pwede rin po siyang makita sa company policy, sa employment contract. Basta meron pong proof si employer and si employee na voluntary silang nag-agree na mag-enter into telecommuting program ay allowed naman po iyon. Sufficient na po iyon. Okay po. For the next question po, ayan, ma'am, ito po, ang dami nating katanungan nito pagdating po sa FWA. Ito po, maganda rin po na masagutan po natin ito at malinawan po ang ating mga viewers po. So, for the question po, since a compressed work week should be voluntary agreed upon by the employer and employees, what should be the action in case there are some employees who refuse to work remotely po? So, sinasabi nga po natin na ang isang alternative work arrangement ay dapat expressly and voluntarily supported ng majority ng workers. So, kung sino man yung affected workers, dapat supported po ito ng majority. So, paano po natin masasabing supported ng majority? So, example po, 100 po yung workers sa isang establishment. So, paano po natin masasabi yung majority doon? So, ang majority po ng 100 is 50 workers plus 1. So, dapat po may 51 workers na nag-agree doon sa implementation ng compressed work week para po ma-implement itong compressed work week arrangement. Okay po. For the next question po, forced leave po ba ay applicable kahit di naman for termination ng employee? Example, is in 1 month, 2 days forced leave automatic deduction to employee. Is it legal po ba? Based po sa labor code, ang wage o sahod o bayad ay bayad sa worker sa tinabaho o serbisyo na binibigay po natin sa serbisyong binibigay nito po para sa mga kumpanya. Kung nag-forced leave po ang empleyado, wala siyang ibinigay na trabaho, wala siyang ni-render na work. So, kaya naman po ang no work, no pay principle po ang mag-a-apply po doon dito. Unless po merong company policy or agreement or CBA na nagsasabi na kapag forced leave,
bayad po si empleyado. Pero kung may leave credits po si employee, pwede pong hindi mag-apply yung no work, no pay. Kasi doon po natin sa leave credits ibabawas yung pagpo-force leave po ng isang worker. For the next question, ma'am. Ayan, ma'am. Ito po yung parang nabanggit din kanina. Maganda rin po ma-clarify ito regarding dun sa hours ng CWW nila. So, meaning po ba, for example, yung compressed working hour a day was 10 hours, 9 hours po yung work and 1 hour po yung lunch break. Yung leave po is equivalent to 9 hours na at hindi po sa normal na 8 hours. Thank you po sa clarification. Yes po, sa 9 hours po natin ibabawas yung leave credits kasi nga po 9 hours po yung work rendered. And sa pansamantala po kasi 9 hours yung regular na work arrangement ni isang worker. Dati po kasi 8 hours kaya yung one sick leave or vacation leave ay equivalent to 8 hours. Pero ngayon po, kung ipo-prorate po natin yung 9 hours, kung ano po yung equivalent ng 9 hours. So 1 point something po yung equivalent na ito. Hindi lang po one day equivalent. So prorated po ito. Okay po. For the next question, ma'am. Ayan, ma'am. Ito po ata is yung kasunod na tanong kanina sa report. Kung may voluntary agreement, ang employer-employee, need pa ba bigyan ng notice ang DOLE? Yes po, kasi ang mahalaga po nating sinasabi na in good faith po kasi yung pagre-report po sa DOLE. So kahit po may voluntary agreement na po si employer and si employee, dapat po ma-report po ito kay DOLE. Yung reporting naman po na ito ay upon implementation. So dapat pag nag-implement kayo, dapat po i-report po agad kay DOLE. Kasi once po na nakita upon inspection na hindi po pala in good faith, kahit may voluntary agreement, hindi po in good faith. So pwede po siyang maging isang violation ng company. So kung ang sinasabi po natin, in every work arrangement na i-adapt, dapat po manotice or makapag-report po sa DOLE. Sorry ma'am. So yun po ma'am, nire-remind po natin na mag-notice po tayo sa DOLE and mag-report po. Then ma'am Lovely, ito na po ata yung last question natin. So paano po ma'am kung di bayaran ni employer ang employee? Maganda pong katanungan ito ma'am kasi regarding po ito sa payment. So active na active po ang ating mga live viewers po ngayon ma'am. So doon po papasok yung grievance mechanism po natin. So sinasabi po natin kanina na dapat po at the management level ay ma-resolve po itong grievance ni employee. So kung may concern po sa employee dahil hindi po siya nababayaran ni employer doon sa alternative work arrangement nila, pwede po niyang i-raise po ito muna doon sa grievance mechanism po ng company nila. Pero kung hindi po ma-resolve under sa company grievances, pwede pong lumapit na si employee dito po sa department. So pwede po siyang lumapit doon sa DOLE na pinakamalapit sa kanyang workplaces. Doon po siya mag-file ng SENA po na tinatawag. Ayan po, thank you po sa inyong mga katanungan po at alam ko po na ang dami niyo pong natutunan sa topic na po na FWA po. And it is the last question po for today's episode. So maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng mga katanungan at aktibong nakiisa sa ating webinar ngayong hapon. Our sincere gratitude po, Miss Lovely, for generously sharing your expertise and valuable insights with us today. Bago po tayo magtapos, any message po, Miss Lovely, para sa ating mga manonood? So, ayun lang po. Thank you po for listening and I hope po na kung ano man po yung mga katanungan natin na na-raise po ninyo ay nasagot po during our discussion. So, basta lagi nyo lang pong tatandaan na ang pag-i-implement or pag-adapt po ng isang alternative work arrangement ay ito po ay dapat mutually agreed or voluntarily agreed po ng both employer and ng employee. And kung sakali man po na merong mga grievances tayo, maaari po muna natin to i-file po
sa management po natin. And then, kung hindi po nakikipag-cooperate yung management, tsaka po tayo lumapit dito kay Dole para po mag-file ng report. So, ayan lamang po, at maraming salamat. Thank you po, Miss Lovely. And before we finally conclude this webinar, allow me to present this certificate of appearance to you. Appreciation, ma'am, Miss Lovely, bilang munting pagkilala at pagpasasalamat sa inyong suporta at makabuluhang contribution sa ating webinar Wednesdays. May I read po the citation? Certificate of Appreciation is awarded to Miss Lovely Grace B. Sabalia in recognition and sincere appreciation of invaluable support and significant contributions rendered as resource speaker in the successful conduct of #Webinar Wednesdays Season 4, Episode 24 Beyond the Office, Exploring Alternative Work Arrangements, held on August 5, 2026 via Facebook Live on Bureau of Working Conditions official Facebook page, given this 50th 5th of August 2026 in the City of Manila, signed by our dearest Director, Attorney Alvin B. Corrada. Thank you, ma'am. Thank you din po, Miss Yana. Muli po, maraming salamat po. Tunay pong napakalaking tulong ng inyong mga ibinahaging kaalaman para sa ating mga taga-subaybay. Umaasa po kami na makakasama namin kayo ulit sa mga susunod pang learning session ng Bureau of Working Conditions. At para naman po sa ating viewers, we heard you and we listened to you. Certificate of attendance are now available. Paki-scan lamang po ang QR code na naka-flash sa inyong screen para sagutan ang evaluation form. Paalala, siguraduhin tama ang spelling ng inyong pangalan at email address upang maiwasan ang delay sa pagproseso ng iyong certificates. Once evaluation form lamang po per episode. So, isang beses lang po, ma'am, ang evaluation form. For queries and concerns po, you may email us at bwc.dole.gov.ph or call the Dole Hotline 1349. Ngayong hapon, muli nating napatunayan napakahalaga ng patuloy na pag-aaral at pagkikisa upang mapalalim ang kaalaman ng mga manggagawa at employers tungkol sa labor standards and occupational safety and health. Again po, please follow our social media handle at Dole BWC1949 on Facebook, Twitter, YouTube, and Viber for more updates and future webinar episodes. Paki-flex nyo na rin po ito, ang Webinar Wednesday natin sa inyong mga kaibigan, pamilya at kasamahan sa trabaho upang mas marami pa pong magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga programa at serbisyo ng DOLE at ng BWC na magtataguyod sa kapakanan ng bawat manggagawang Pilipino. Tandaan, iba ang may alam. At kung na-miss niyo po ang past episodes, huwag mag-alala dahil maaari po ninyong balikan at panoorin ang replays ng complete Webinar Wednesdays episode from Seasons 1 to 4 sa ating official YouTube channel. On behalf of DOLE Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang pakikiisa. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng #Webinar Wednesdays. Once again, this is Diana E. Cardenas, your host now signing off. Magandang araw po at mag-ingat po tayong lahat. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumuni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.